Ayan, praise God. So, thank you very much sa atin pong worship. Ayan, so again, welcome po sa atin pong online Bible study. Ayan, praise God, naging 30 na po tayo. Ayan, keep on coming. Ayan, so again, i-welcome ko lang po yung mga bagong dating. Welcome po ulit sa buhay po ni Tito Edilberto Pinoy. Ayan, so welcome din po kay Rose Estriber, si George Roque, si Tita Gina. Ayan, nahumabol po. Ayan, sila Brother Hilary. Welcome po ulit. Welcome again sa atin pong online Bible study. Ayan, welcome din kay Phoebe Pelobelo, kay Sister Mira, at ganun din kay Sister Sai. Ayan, keep on coming habang tayo po ay naghahanda po sa salita ng Diyos. Ayan, kakapasok lang ni Tito Edilberto. Ayan, shalom po. And ngayon, hindi na po natin papatagalin. Yan, so introduce na po natin ang ating speaker. Yan, siya po ay walang iba kundi si Pastor JM. Yan, palakpakan po natin si Lord sa buhay po niya. Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Malinaw po ba yung boses ko? Yes po. Malinaw lang. Praise God. So ngayon po, ang ating pag-aaralan ay salita ng Diyos. Ayan. So ngayon po, let's pray po muna bago tayo magsimula. Our Heavenly Father, we come in the mighty name of Jesus. Marami pong salamat sa gabing ito na pinagkaloob mo para magkaroon kami, Lord, ng online Bible study. Salamat, Panginoon Diyos, na kahit online ito, salamat dahil i-reach out mo lahat ng mga puso. Holy Spirit, itouch mo po lahat ng mga nandito ngayon at patuloy na bigyan mo kami ng pangunawa na nagmumula sa iyong banal na spirito. Gawin mo kaming maalam at marunong, matalino, Panginoon, sa mga salita mo. At ganun din, Lord God, na makita sa buhay namin, Panginoon, yung mga salita mo. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po magbukas sa amin ng mga spiritual understanding namin, spiritual ears, Panginoon. Marami pong salamat dahil ito ay inaasa at dinidepende namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa kaharian po ng Diyos. Ang kaharian po ng Diyos, so yun po yung nasa puso po natin. Yung sinasabi po ng Bible na kung nasaan ang kaharian ng Panginoon, ang kaharian po ng Panginoon ay nasa mga puso natin. Dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa puso natin, kailangan po nating malaman kung anong meron po sa kaharian ng Diyos. At higit sa lahat, ano po ba yung sistema ng kaharian po ng Diyos? Kasi marami pong nakakaalam ng kaharian ni Lord. Diba kapag si Jesus po nagpipreach siya sa mga tao, even si John, nung nagpipreach siya patungkol sa sa pagdating ng kaharian ng Diyos, diba ang sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Lagi pong nababanggit po doon yung kingdom of God, kingdom of heaven. So yun po, kailangan natin maintindihan ano po ba yung sistema ng kaharian ng Diyos. Kasi marami pong nakakakilala sa Panginoon, maraming Christian, maraming tumanggap kay Jesus, maraming mga Kristiyano, maraming naglilingkod sa Panginoon, pero kakaunti lang po yung nakakaalam ng sistema ng kaharian niya. So parang ano po yan, kumbaga, alam nating may kaharian, pero hindi natin alam kung ano bang meron sa loob nun. Paano ba pinatatakbo ng Diyos yon? Ano bang sistema ang ginagawa po doon para mapanatili, di ba, yung kaharian na iyon. Pero ito pong pag-aaralan natin, medyo kakaiba siya sa kaharian na nakagisnan na nasa isip po natin. Pag sinabi po kasing kingdom, so, may hari, may dominion, may authority, si Jesus, diba? At ngayon, ito yung pag-aaralan po natin ngayon. Mahaba po ito, pero maiksi lang po yung nilagay ko muna. Pero, yun po, naunawaan po natin kung gaano kahalaga na maintindihan natin yung sistema po ng kaharian ng Diyos. Kasi, ito po yung meron talaga sa langit. At ganito talaga tinitignan ng Panginoon ang kaharian niya. Okay po? Sabi dito sa Luke chapter 17, verse 20-21, minsan tinanong ng mga Pariseo si Jesus, kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari. Dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Saan daw na po naghahari ang Panginoon? Sa ating mga puso. Diba? Dahil naghahari ang Panginoon sa ating mga puso, paghahariin natin ang Panginoon,
Siyempre, kailangan po natin gawin, malaman natin kung paanong klaseng sistema meron sa kaharian ng Panginoon. Di ba? Lagi pong sinasabi ni Lord sa mga parables, lagi niyang, madalas talaga pa nagsishare si Jesus sa mga parables, lagi niyang sinasabi na the kingdom of God is like a mustard seed, di ba? Laging yung sa mga parable niya, laging naka-connecta doon yung kaharian ng Diyos na ganito ang kaharian ng Diyos. Meaning, sinasabi ng Panginoon yung secret ng sistema ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon po, ito po yung mga basic na dapat nating malaman in order na malaman natin o maintindihan natin yung kaharian ng Panginoon. Medyo baliktad lang tayo. Unahin po, Pastor, yung sa may repentance. Yan. So, simulan na po natin. Ang unang-una po kailangan po natin gawin, ang unang-una po natin kailangan mangyari sa atin para in order po na maintindihan po natin yung kaharian ng Diyos o yung sistema ng Panginoon, kailangan po magkaroon po muna tayo ng repentance. Kasi po ang pagsisisi po, yan ang unang hakbang para maintindihan natin ano bang meron sa kaharian ng Diyos. Kasi ito po yung sabi po sa Bible, sa Mark chapter 1 verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos, pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Diba? Even si Jesus, sinabi niya yan, repent for the kingdom of God is at hand. Pag nagsimula na po yung repentance sa tao, magsisimula na pong mabuksan ang kaharian ng Diyos sa buhay niya. Kaya pag tayo po nagsisisi sa ating mga kasalanan, especially kapag wala ka pang pagkakakilala talaga sa Panginoon, kailangan mo talagang magsisi sa kasalanan. Iyan po yung unang step na kailangan maintindihan po ng mga tao. Lalong-lalo na kapag pag mga bagong Kristiyano, diba? O kaya naman hindi ka pa talaga dumadating sa point na talagang nagsisisi ka sa kasalanan mo. Diba? Kaya nga pag magsisimula ang paghahari ng Diyos sa buhay ng isang tao, sa puso niya, kapag siya po ay nagkaroon na ng pagsisisi na totoo sa kanyang puso. Diba? Kasi po ang repentance, para po yung binubuksan mo yung pintuan mo para linisin ng Diyos yung puso mo at magkaroon ng panibagong sistema at yung po yung kaharian ng Panginoon. Kaya pag tayo po, napakahalaga po na, kaya nga napaka-essential po ng repentance. Kapag hindi po tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, para po nagsasarado yung kaharian ng Diyos sa mga puso natin, na hindi na makaentrada yung sistema ng Panginoon sa atin. Kasi lahat po ng bagay na meron tayo ay nagsisimula po sa ating mga puso. Lahat po ng sinasabi natin, nagmumula sa puso, lahat ng iniisip natin, diba? Lahat po yan ay nagmumula sa ating mga puso. Kaya kapag tayo po ay nagkaroon ng pagsisisi sa ating mga puso, sa ating mga kasalanan, nagkakaroon po ng pagbubukas ng pintuan na panibagong kaharian at sistema na dapat mong tahakin. Kaya dyan, sabi dyan, di ba, na repent for the kingdom of God is at hand. First step po, kailangan po muna natin, para malaman natin, maintindihan natin yung sistema ng Panginoon. First, we need to repent. Kailangan po natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Di ba? Kaya nga po tayo, lagi tayong tinuturuan na lagi po tayong magkaroon ng daily repentance. Lagi po tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi para naaayos po yung ating mga puso. At the same time po, para naghahari pa rin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kasi kapag tayo po hindi po tayo nagsisisi, wala na sa atin yung kaya nga nakakalungkot po, 'di ba, sa panahon po ngayon, parang yung mga tao nagiging normal na lang sa kanila yung mga simpleng mga pagkakasala, 'di ba? Kumbaga parang hindi na nila ganoon tinitake, 'di ba nga, walang maliit o malaki na kasalanan sa Panginoon. Once na yan ay mali, yan ay kasalanan at kailangan nating pagsisihan at hihingi ng tawad sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, hindi lang po ito para sa mga bago, kundi sa lahat po ng mga Kristiyano. Na akala kasi natin na belong na tayo sa kaharian ni Lord. Alam niyo po, ang kaharian ni Jesus, o ang kaharian po ng Panginoon, again, nasa puso natin siya. Ngayon, kapag iba po ang nakaupo dyan sa puso natin, mahihirapan po, 'di ba? Wala pong magre-reign o magro-rule kundi ikaw lang. Ngayon, para magkaroon ng ruler sa puso mo at yun si Jesus, mag-repent tayo. Kasi again, pag nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan, nilalagay natin si Jesus sa mga puso natin para maghari ulit. Amen? Kaya yun po, sabi diyan, you need to have a repentance. Okay? Magkaroon tayo ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Okay po. Pangalawa na kailangan po nating tandaan,
na kapag tayo po ay para maintindihan natin ang kaharian po ng Diyos, you must be born again. Okay? Number one, you need to repent. And next, kailangan mong ma-born again. Kasi ganito yan, kapag ang repentance po nangyari sa buhay ng isang tao, magkakaroon po ng pagbabago sa kanyang buhay. Kasi pag sinabi pong repentance, turn back, di ba? O tatalikuran natin yung mga kasalanan, iiwanan natin yung mga nagawa nating mali. Di ba? Kaya pag nangyari po yun, nagkaroon ng totoong repentance, nagkakaroon po ng naboborn again po tayo. Di ba? Again po, ang pagiging born again, hindi po ito religion. Ito po ay sistema o kailangan mangyari po sa ating mga buhay. Na hindi po tayo basta-basta lang na, okay, born again na ako, tinanggap ko si Jesus. Hindi po siya ganon. Being born again is born in spirit. Di ba? Na tayo po ipinanganak sa spirito. Na kung anong meron sa banal na spirito, ay nagkakaroon po tayo ng nature na yun. Ano po ba yung meron sa Holy Spirit? So, ano ba yung mga fruits of the Holy Spirit? So, sabi dito sa John chapter 3, verse 3 to 6, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, paanong may papanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng banal na spirito. Yan, ang ipinapanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinapanganak sa pamamagitan ng banal na spirito ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. So, pag tayo po ay nagkaroon ng pagsisisi sa ating mga kasalanan, naboborn again po tayo, nagkakaroon tayo ng panibagong buhay, pinapanganak tayong muli. At alam niyo po yung ibig sabihin po na tayo ay pinapanganak sa pamamagitan ng tubig at ng banal na spirito. Diba? Sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Ngayon po, dahil meron tayong Holy Spirit, pinanganak tayo dahil sa Holy Spirit, ano po yung merong nature si Holy Spirit? Ano po ba yung merong ano ba yung fruit, 'di ba? Ano ba yung nagiging bunga niya sa ating mga buhay, which is yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, lahat ng yan at yung iba pang mga fruits of the Holy Spirit, 'di ba? Na tandaan natin lahat ng yan na nangyayari yan pag tayo po ay nagkaroon ng pagsisisi at naghari na ang Panginoon sa atin. Una, yung repentance is like a door. Okay? Ang pagsisisi sa kasalanan, parang pintuan na kung saan pinapapasok mo ang Panginoon sa puso mo para maghari. And after nun, magkakaroon ka ng panibagong buhay, maboborn again ka, ipapanganak kang muli sa Espiritu. Dahil ikaw ay pinanganak sa Espiritu, lalago ka at magbubunga ka at magkakaroon ng resulta yung paghahari ng Diyos sa buhay mo. Kaya bawat isa po sa atin, ang pagiging born again, hindi po ito religion. Ang pagiging born again po, kaya nga ang tamang term talaga, na born again. Hindi po born again lang, diba? Na born again. Sabihin, na ipanganak ng muli sa pamamagitan ng banal na spirito. Ay pinanganak sa pamamagitan ng Holy Spirit at nakakatuwa po, di ba, na meron na po tayong buhay spiritual. Hindi lang po tayo nabubuhay sa physical, kundi nabubuhay po tayo spiritual. Paano mo malalaman na kapag ang isang tao ay buhay spiritual, unang-una meron niyang desire sa Panginoon. Meron yung desire sa mga spiritual na bagay. Kasi halimbawa, ang isang tao, pag ang isang tao sa physical, meron niyang mga desire. Gusto niyan kumain, gusto niyan mabusog, may mga habit yan na gusto niyang gawin. Same thing din po sa spiritual na buhay po natin. Yan po ay may gusto din yan, may mga desire din yan. At ano niyo po kung ano yung mga desire niyan at mga gusto niyan at mga nais niyan, ay unang-una po ay ang salita ng Diyos. Kaya kapag ikaw po, malalaman mo na buhay ka spiritual, kapag meron ka pang kauhawan sa salita ng Diyos. Ngayon, kapag nawawala na yung desire mo, magtaka ka na. Kasi yung kailangan ng katawan mo, ay baka nawawala na yung appetite mo sa spiritual na buhay. Kaya kapag ikaw nafe-feel mo na parang ayaw mo ng salita ng Diyos, ayaw mo umattend sa mga Bible study, ayaw mo umattend sa mga gawain, sa mga patungkol sa Panginoon. So meaning, baka nawawalan ka na ng gana
o kaya naman wala nang gana yung spiritual na buhay mo para makinig ng salita ng Diyos. Mayroon kang tawag doon, ang tawag ko po doon ay spiritual sickness. May sakit ka po. Kasi 'di ba kapag may sakit tayo, wala tayong ganang kumain, wala tayong ganang kumilos, wala tayong ganang, ang tawag po dito, wala po tayong ganang, magkikilos, nanghihina tayo. So nagkakaroon tayo ng ganyan, kasi bakit po? Dahil napapabayaan po natin ang ating spiritual na buhay. Kaya nagkakaroon po tayo ng spiritual sickness. Okay po, 'pag sa pisikal meron kayong sickness, 'di ba? So dahil din 'yun sa pabayaan natin bakit minsan tayo nagkakasakit. Dahil sa kasalanan din po natin, wala tayong disiplina, wala tayong ginagawang, disiplina sa katawan natin. So kailangan po natin gawin 'yun in order na pangalagaan natin at maging malusog ang ating katawan. Gano'n din po sa spiritual. Kailangan pong pangalagaan natin ang ating mga espiritu kasi yan po ang connection natin sa Panginoon at yan yung buhay na meron na binigay sa atin ng Diyos, spiritual na buhay. Ngayon, kapag yan po ay laging gutom, lagi mong ginugutom, lagi mo nang ginugutom ng ginugutom, kasi hindi mo pinapakain, darating ang time mamamatay yan. Kasi kung tayo ang tao ay nangangailangan ng pagkain sa araw-araw, ano pa yung spiritual na buhay natin? Mas kailangan niya. At ano po yung kailangan niya? Ano po ba yung pagkain niya? Eto po, meron po akong isi-share po sa inyo. Ang pagkain po, yan po ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Okay po? Which is yung salita ng Diyos. Okay po? Pag tayo sa physical, pag kumakain tayo, lakas-lakas natin, ganado tayo, may energy tayo. So same thing din po sa spiritual na buhay po natin. Sa spiritual na buhay natin, pag yan po ay laging nakakakain ng salita ng Diyos, yan po ay nabubusog lagi ng salita ng Diyos, marami po yung energy. Okay po? Marami ang energy, lagi yung malakas, lagi yung matatag dahil meron siyang salita ng Diyos. Hindi yan basta-basta lang hihina. Okay po? Kaya kapag tayo po ay ayos ang ating spiritual, ganito rin po yan. Hindi lang din po pwede, ito po yung meaning ng pagiging born again. Okay po? Na kapag ang isang tao na born again, hindi po yan pag kumakain ka ng salita ng Diyos. Kumbaga sa physical, halimbawa, kain ka lang ng kain, wala kang exercise. So ano po mangyayari? Lalaki po tayo, hindi tayo magiging tataba tayo, 'di ba? So yun yung normal sa physical. So ano kailangan po natin gawin? Kailangan natin balansehin. Kumakain tayo at the same time ginagamit natin yung nakain natin para makakilos tayo. Magamit natin yung energy na kinain natin para makakilos tayo na maayos. Ngayon, after nun, syempre, hindi lang naman po pwedeng kakain ka lang. Syempre, kailangan may mga exercises kang gagawin, di ba? Meron tayong mga ginagawang mga physical activity, di ba? Nag-exercise tayo. So, mahalaga yun. Kasi yun po, ay kailangan din ng ating katawan. Same thing din po sa spiritual na buhay. Hindi lang po tayo kain ng salita ng Diyos. Hindi lang po tayo kain ng puro knowledge lang ang meron tayo. So, pwede pong mangyari sa atin, maging obese tayo spiritual. Di ba? Alam niyo po yun? Maging obese sa spiritual na buhay. Nakakita na po ba kayo ng ganon? Di ba? Na, ang dami niyang alam sa Bible, pero walang nagbabago sa buhay niya. Ang tawag doon ay obese spiritual. So, yun po, nagiging obese sila spiritual. Kasi nga, hindi kain sila, tanggap ng salita ng Diyos, pero hindi naman nila ina-apply sa buhay nila. So walang pagbabagong nangyayari sa kanila. Kaya nangyayari sa kanila ay obese sa spiritual. So hindi sila healthy spiritually. So mahirap pa rin po yun. So kailangan balance po tayo. Kung makain tayo spiritual, ina-apply din po natin. Ganito, ano po mangyayari po sa atin? Kapag tayo po ay nag-a-apply, halimbawa, kumakain tayo physical, nag-exercise tayo, nagiging physically fit po tayo. The same thing din po sa spiritual. Kapag tayo po ay kumakain ng salita ng Diyos at ini-exercise po natin yon, nagiging spiritually fit po tayo. Nagiging spiritually healthy tayo. Diba? Kaya kung gusto ninyo maging spiritually healthy, kailangan po natin i-apply yung salita po ng Diyos sa buhay natin. Hindi po yung ang dami lang nating alam. Hindi lang yung dami nating natututunan, napapakinggan. So, kailangan po nating i-apply. Para nang sa gayon po, maging physically fit and spiritually fit tayo and spiritually, tawag dito, healthy. Amen po? Yeah, yun po. Kaya doon nagsisimula. Di ba nga, kasi ang bata, alam niyo po ito po yan. Di ba, ang baby, ang sanggol, kapag yan po ay, ang
ang baby ang gusto niyang gatas. Bakit po kaya yun yung gusto niya? Kasi naturally po, talaga, yun po yung nagpapalakas ng kanilang buto. Yun ang nagpapalakas ng kanilang buto para dumating yung oras, nakakayanin na nilang tumayo. Okay po, listen po. Di ba ang bata po, kaya po yan pinaiinom ng gatas at hindi po at kape. Si dati po, po yung pinainom ko sa kapatid ko. Wala kasing gatas. Pinainom ko siya ng kape. Pero yun. Pero di ba ganun po? Di ba kaya natin pinaiinom ng gatas yung mga sanggol? Kasi gusto natin lumakas yung buto nila para nang sa gayon po, pag sila lumaki na, kaya nilang tumayo, kaya na nilang lumakad. Same thing din po sa atin spiritual. Kapag tayo po ay bibigay yung tamang sustansya sa ating katawan, nakakayanan po nating tumayo at lumakad sa buhay. Amen? Kaya yan po, sabi dyan, you must be born again. Again, ang being born again is not a religion. It's a process na kailangan mangyari po sa atin. Ito po ay sistema ng Diyos na kailangan pagdaanan natin. Okay po? Number 1, repentance. And number 2, kailangan ma-born again tayo. And ito po, after nating ma-born again, after nating makatanggap sa Panginoon at tumunod sa Panginoon, siyempre darating po yung time, mali lang po yung nailagay ko dyan, pero tayo po dapat ay magiging servant na. Okay po, tayo na po ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi dyan, kaya nga a great leaders, nilagay ko lang yan, a great leaders must be a servant. So, ibig sabihin po, darating po kasi yung time na hindi lang po tayo basta nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang po tayo basta nag-gaupo. Darating po yung time, lahat po na nandito ngayon, at dumaon po, lahat po tayo ay, may mga tao tayong nililid. Okay po, hindi man po sa church, hindi man po sa mga light group, pero may kanya-kanya po tayong pinaglilingkuran. May kanya-kanya po tayong nililid. Halimbawa, sa bahay ninyo, isa kang tatay, meron kang nililid na pamilya, sa school, meron kang klase na nililid. Diba? Ganon din sa trabaho. Diba? Saan ka man nilagay ng Panginoon, ikaw po ay pwedeng mag-lead. Ibig sabihin po ng leader, setting an example sa mga gagawin. Okay po? Siya po yung nagsiset ng example, ano po yung mga gagawin. At ito po yung sistema ng kaharian ng Diyos. Alam niyo po, di ba nga, galing kakatapos lang natin, di ba, ng election, di ba, yung mga great leaders, halimbawa dito sa atin sa Pilipinas, kailangan pag ikaw leader ka, kailangan matalino ka. Number 1, kailangan magaling ka. Kailangan may alam ka sa batas, kailangan may alam ka sa sistema ng gobyerno, meron kang alam sa pagpapalakad, di ba, ng isang bansa o ng isang city o ng isang lugar. Kailangan po meron kang kaalaman. Kasi halimbawa, maging leader ka dito sa ating bansa, tapos wala kang alam sa batas, wala kang alam, so kulelat ka. So hindi ka manalo. Pero alam niyo po ba, sa kaharian ng Diyos iba, hindi po sukatan ang talino at galing. Hindi po sukatan ng Diyos kung gaano ka kahusay, kung gaano ka ka-talented, kung gaano ka galing. Hindi po yun ang basihan ng Panginoon. Alam niyo po, tayong mga Kristiyano, nag-a-arise po tayo ng mga hindi lang magagaling at hindi lang po matatalino, kundi po mga servant ng mga leaders. Alam niyo po, kapag ikaw leader ka, kailangan ikaw ay unang-una, servant ka. Kaya nga, kapag tayo, nakakakita tayo ng mga napaka-servant na mga tao, yun ang totoong leader sa langit. Kaya kapag nakakakita ka, puro pasikat lang, puro pagaling-galing lang, o kaya naman, parang, tuwing event lang, o kaya naman kapag may basta hindi servant, ganon. So, hindi niya nagagampanan yung sistema ng kaharian po ng Diyos. Kasi ang sistema ng kaharian ng Diyos, if you want, di ba, maging great sa langit, kailangan mo maging leader. Gusto mo maging top sa langit, kailangan mo maging servant. I mean, di ba? Kailangan natin maging mapaglingkod. Kaya bawat isa po sa atin, kapag marunong ka mag-serve, leader ka sa langit. Di ba? Kapag ikaw po ay marunong mag-serve, mahilig kang maglingkod sa kapwa mo, mahilig kang maglingkod sa Panginoon, hindi ka parang, di ba, halimbawa sa atin dito, maging professional man tayo, maging mayayaman man tayo, maging milyonaryo tayo, dumating ang araw, alam niyo po, kailangan po nating maging servant. Kasi again, hindi basihan ng dami ng pera mo, hindi basihan doon ang natapos mo sa kaharian ng Diyos, hindi. Ang basihan ng Panginoon, kung sino ang naglilingkod, sino yung servant, siya yung great sa langit.
Kaya kapag hindi tayo servant, hindi tayo great sa langit. Kasi sabi diyan, Matthew chapter 20, verse 26 to 28, ngunit hindi dapat ganyan ang umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang gustong maging dakila, ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo ang gustong maging pinuno, ay dapat maging alipin. Ito nga, di ba? Alipin pa. Di ba? Willing ba tayo maging alipin? Sabi diyan, verse 28, maging ako anak na anak ng tao ay naparito sa mundo hindi upang maglingkod kundi upang hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. 'Di ba? Ang galing si Jesus mismo sinet niya yung example na maging servant kasi siya yung true leader. Siya talaga yung the best example ng leadership kasi he lead people talaga sa mga ginagawa niya. Kung ano yung ginawa niya, yun yung gagayahin din natin. Kaya si Jesus po, di ba, yung the best example ng pagiging leader. And same thing din po sa atin sa church. Again po, tayo pong mga nasa nakakapakinig po nito, tandaan po natin na dapat tayo kung gusto nating maging kung tayo ay belong na sa kaharian ng Diyos, kailangan natin maintindihan itong isang sistema ng kaharian ng Diyos na kung gusto mo maging dakila, ay kailangan lingkod ka. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo yan, ako ay lingkod ng Diyos at ako'y maglilingkod sa tao. So yan, dapat servant tayo. At sabi dito, at sino man sa inyo ang gustong maging pinuno? Sino gustong maging pinuno dito? Pinuno ng ano? Kaya di ba, maging isa kang namumuno. May kailangan alipin ka. Kaya mo ba maging alipin? Di ba? So, kakayanin kaya natin maging alipin. Hindi sa kasalanan, ha? Hindi sa kabutihan. Diba? Dapat tayo ay maging isa alipin kung gusto natin maging pinuno. Kaya si Jesus yan ang gusto niyang ginawa. Diba? Sa atin. Nag-set siya na example. Next, love and pray for your enemies. Ito po yung isa pang sistema ng kaharian ng Diyos. Sa mundo, pag may kaaway ka, huwag mo papansinin. Hindi mo pinapansin. O kaya naman kapag may kaaway ka ay pinapanalangin mo na gantihan siya ng Diyos. Diba? Pinapanalangin mo na darating ang araw, magiging ka rin, pagbabayaran mo lahat ng yan. Pero alam niyo po iba ang sistema ng langit. Ang sistema ng kaharian ng Diyos ay mahalin ang kaaway. Love and pray for your enemies. Sino ba may enemies dito? Sino may kaaway dito? Sino naman dito yung may kagalit or what? Diba? So, kailangan daw natin silang ipanalangin at mahalin. Diba? Sabi dyan sa Matthew chapter 5, verse 43 to 45, narinig ninyo na sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at pinalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinasisikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati po ang mga matutuwid. Diba? Ay, pati ang hindi matuwid. Kaya diba sabi dyan, napakaganda diba na akala natin na minsan ito po yung isa pinakamahirap talaga eh. Hindi minsan, ito po talaga isa sa pinakamahirap na gawin natin, di ba? Yung mahalin yung kaaway natin. Ang tanong, bakit tayo may kaaway? So yun ang tanong. Kaya nga sinabi rito, di ba, halimbawa sa church, may hindi ka pinapansin, kaya naman, hindi mo pinapanalangin, kaya naman, parang parang minsan worse pa sa kaaway yung treatment natin sa kapwa natin, di ba? Na minsan mas worse pala kapag tayo pala ay hindi nagiging mapanalanginin sa ating mga kapwa, especially, halimbawa, may kasamaan ka ng loob, may kagalit ka, di ba? Kaya naman hindi ka okay, tapos hindi mo pinapansin. Kung parang wala kang kaamor-amor sa tao na yon. So, nagiging worse pa po pala tayo sa enemies. Di ba? Hindi lang pala enemy, meron pa palang matindi doon. Di ba? So, worse pa sa enemy, pagka ganon. Kaya kailangan, kung yung kaaway nga ay mahalin, ano pa yung mga tao sa paligid natin na hindi naman natin kaaway. Diba? So yun, kaya love and pray for your enemy. Diba? Na pag parang pakiramdam mo, may kasamaan ka ng loob, may kagalit ka, o kaya what, diba? Mahalin nyo sila, mahalin po natin sila at ipanalangin po natin sila.
Kasi yun po yung the best revenge na ibibigay po natin sa tao. Kaya minsan tayo, 'di ba, sa sobrang inis natin, sa sobrang galit natin sa iba, may kasamaan ka ng loob. So ano nangyayari? Minsan iniisip mo, sana bagsakan siya ng eroplano, kaya naman sana anohan siya, masagasaan siya ng tren, kahit walang riles, 'di ba? Parang imposible 'no? Parang minsan ano ba natin ng miracle na magkaroon ng gano'n. Pero alam niyo po, ang the best po talaga na gano'n kabuti ang Panginoon, 'di ba, na kahit nga po yung masasamang tao ay naaarawan sila. Kaya kaya sunod yung pangalawa, 'di ba, yung mga hindi rin matutuwid nauulanan din sila. So yun, kaya kailangan kagaya po ng sinasabi ni Jesus, mahalin po natin yung mga kaaway po natin. Dahil nga yung kaaway nga mahalin, eh ano pa yung mga hindi mo kaaway, mas mahalin natin sila. Amen? Kaya sabi diyan, next, poor in the spirit. Alam niyo po, ito po yung isa sa nakaka-amaze sa Panginoon, sa sistema o kaharian po ng Diyos. Kasi sa langit po, sa atin, iniisip natin sa mga natural lang na nakakaisip, di ba, na, o nga, sa langit, siguro yung mga great doon, o kaya yung mga bilong sa langit, sila yung mga talagang almost nagawa yung kalooban ng Panginoon sa buhay nila. Iniisip po natin, di ba, na siguro yung mga mapapabilang sa kaharian ng Diyos, sila yung mga tao na talagang masunurin sa Panginoon, sila yung mga taong halos perfectly na gawa nila yung Word of God. Pero alam niyo po, iba sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian po ng Diyos ang napapabilang o nakakasama sa kaharian ng Diyos, sila po yung mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos, sabi diyan, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Kaya alam niyo po, minsan naiisip natin o nadi-discourage tayo, iniisip natin, maliligtas pa ba ako? Ligtas pa ba ako? O kaya naman iniisip natin, mapapabilang pa ba ako sa kaharian ng Diyos? Kasi ganito ako, ang dami kong mga kulang, ang dami kong mga maling nagawa, ang dami kong mga pagkukulang sa Diyos. Alam niyo po, kapag nare-realize pa rin po natin yan, kapag yan po ay nararanasan o nararamdaman pa rin natin, ibig sabihin po, makakasama ka sa kaharian ng Diyos. Belong ka pa rin po sa kingdom of heaven kasi na-experience pa po yung pakiramdam na nagkukulang ka sa Diyos. Amen. Kaya nga 'di ba yung isang sa tax collector, 'di ba, na dinadagukan niya yung dibdib niya. Tapos may isang Pariseo na nagpe-pray na salamat Panginoong Diyos dahil ako hindi kagaya ng isang tax collector, ako hindi kagaya ng isang ganito na makasalanan. Pero 'di ba yung tax collector na dinadagukan niya yung dibdib niya, kasi alam niyang ang dami niyang pagkukulang sa Diyos at ang dami niyang nagawang kasalanan. Sino yung kinalugdan ng Diyos? Hindi dinadagukan yung dibdib at inaaming sila ay nagkulang sa Diyos. Kaya alam niyo po, bawat isa po sa atin, kung pakiramdam ninyo, ang dami niyong failure, ang dami niyong mga pagkukulang, pagkakamali, alam niyo po, yan po ay senyales na ikaw ay makakasama sa kaharian ng Diyos. Again po, wala pong perfect sa mundo. Hindi po tayo perfecto. Lahat po tayo pwedeng magkamali. Lahat po tayo prone na magkasala. Pero isa lang po, yung salamat kasi ito yung kaharian ng Diyos. Hindi natin kailangan na magpaka-hipokrito. Hindi natin kailangan alam niyo po yung hirap, di ba, ng sobra na, kailangan, yes, we strive na maging banal. Pero dun tayo po sa reality, mga kapatid, na ang totoo, ang kaharian ng Diyos. Kaya nga minsan po dumarating din ako sa punto na iniisip ko na ano ba, parang bagong Pariseo minsan, na sinasabi ko to sa mga tao, o kaya naman minsan parang ang sama na iniisip ko na mas mabait ako sa iba, di ba? Pero ang katotohanan po, mga kapatid, kapag tayo inaamin nating nagkukulang tayo at hindi tayo perfecto, dahil yun po ay kasama, di ba, sa kaharian ng Diyos. Ang galing, di ba? Si Lord hindi siya naghahanap talaga. Kaya nga yung mga Pariseo, di ba, pag tinignan mo sila, kumbaga, pag tinitignan sila ni Jesus o kaya naman sa Bible, pag binasa natin, parang sila yung mga hirap na hirap talagang makapasok sa langit. Pero sila yung nagtatry na i-fulfill yung word of God. Pero bakit kaya sila rin yung hirap na hirap? Kasi tinitignan nila yung sarili nila as perfect, na sila ay banal. Pero praise God, dahil sa sistema at kaharian ng Diyos, ito yung sistema niya. Kapag inaamin mong nagkukulang ka, makakasama ka sa kaharian ng Diyos. Pag inaamin mong nagkakasala ka, nagkakamali ka, at may mga bagay may mga imperfection tayo,
tayo ay belong sa kingdom ni Jesus. Alam niyo po, walang pupunta sa langit na perfect. Lahat po tayo, may mga pagkakamali at pagkukulang. Pero alam niyo po, totoo po na meron po kasi akong pamangkin, nakapanaginip siya. Sobrang amaze po ako doon kasi talagang kinakausap po siya ng Panginoon. Sabi sa kanya ni Jesus, nung nasa langit siya, sabi niya, naiinggit daw siya sa atin. Kasi, naiinggit siya sa atin kasi tayo daw perfect pagdating natin sa langit. Siya daw, sabi ni Jesus, bata yun, yung pamangking ko na yun. Sabi daw sa kanya ni Jesus, naiinggit daw siya sa atin kasi pagdating daw natin sa langit, perfect po yung kamay natin. Perfect po yung mga katawan natin. Pero sabi niya, tapos pinakita ni Jesus yung kamay niya doon sa pamangking ko. Kaya naiinggit ako kasi tingnan mo yung kamay ko, may butas. Sa inyo wala. Well, imagine, di ba, na talagang pag nakita natin si Jesus, di ba, na-meet natin si Jesus, di ba, na parang yung perfect niya na katawan, di ba, dahil sa kasalanan natin, di ba, dahil sa mga imperfection natin, di ba, naging merong butas yung kamay ni Jesus. Pero alam niyo po yung good news doon, dahil tayo po, di ba, yung kakulangan kasi na yun, yung pagiging perfect ni Jesus physically, di ba, yung kulang sa kamay niya na yun po yung nag-perfect po sa atin. Para maging perfect po, para maging fit po tayo sa heaven. Yung peace na yon, nasa kamay at paa ni Jesus sa tagiliran niya, yun po yung naging pantapal sa lahat ng mga pagkukulang po natin. Kaya kapag naiisip mo na nagkukulang ka, ibig sabihin, belong ka sa kaharian ng Lord. Kasi ibig sabihin, si Jesus yung magpupuno sa'yo. Si Jesus yung magpifeel ng lahat ng mga imperfection po natin. Amen po. Kaya yan. So, sabi dito, next, pangalawa, poor in the spirit. Next po tayo, persecuted for righteousness. Dahil po tayo ay hindi perfect, dahil po tayo mga lingkod ng Diyos, at even si Jesus, nung siya po ay nandito sa mundo, ay pinersecute siya, di ba? Pinahirapan siya, pinarusahan siya, kahit wala naman siyang kasalanan. Same thing din po sa atin. Tayo po ay makakaranas talaga. Kaya nga pag kayo po, lalo sa mga bago, pag inaasar-asar kayo na, ay, Bible study nagba-Bible study, banal-banal na yan, matuwa po kayo. Kasi ibig sabihin po, nakikita sa inyo yung reality, di ba, ng heaven, ng system ng kaharian ni Lord. Kaya kung nakaka-experience kayo ng ganyan, ay matuwa po kayo. Magalak po ang inyong mga puso. Kasi sabi dito, mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Di ba? Kaya nga pag inaasar kayo, binubuli-buli kayo na, uy, banal-banal yan. Sa pagpasalamat po kayo sa kanila. Kasi ibig sabihin, ginagamit sila ng Panginoon para makita mo that you are belong to the heaven. Diba? Or you are belong, diba, sa kingdom of heaven. Yeah, yan. Next, yan. Sabi dyan, mapapabilang tayo sa kaharian ng Diyos kapag tayo nakakaranas ng mga persecution. Kaya nga pag tayo talaga, habang nandito talaga tayo sa mundo, meron talaga magpe-persecute sa atin. Meron talagang mga mag-o-oppose sa atin. Kasi nga, alam niyo po, kung ang mundo ay nagiging matalino na, ay kung ang mundo, alam niyo, ito po yung isa sa napansin ko. Kung ang mundo, habang ang mundo, yung knowledge ng tao ay pa-increase ng pa-increase, dapat po tapatan din po natin iyon. Kailangan po din natin mag-increase sa ating pananampalataya. Kasi the more na nag-i-increase yung knowledge ng mundo, nahihirapan po makapenetrate yung word of God sa mga tao. Ngayon po, anong kailangan po natin gawin? Tayo pong mga nakakapakinig ng salita ng Diyos, kailangan maging mas marunong tayo at mas maging matalino tayo sa spiritual na buhay at sa pananampalataya. Kasi dahil sa talino ng mga tao, ang dami na nila pwedeng gawing mga paraan para maihiwalay yung mga tao sa salita ng Diyos. Ngayon, ang pundasyon natin ay salita ng Diyos. Sa spiritual na buhay, kailangan maging matibay tayo. Kaya kailangan natin maging maalam at marunong din po sa salita niya. Kasi kapag tayo po ay dumating ang araw na inusig na tayo, yan po ang pangahawakan natin. Dahil yan ang pangako ng Diyos natin na kanyang salita. Okay po. Ito pa. Sunod, casting out demons. Diba? So, sa system talaga o kaharian talaga ng Diyos, ay natural lang po ito na nararanasan po natin. Diba? Na nagka-cast out po tayo ng demonyo.
Kaya alam niyo, kapag ikaw tinanggap mo si Jesus, nag-repent ka, at na-born again ka, belong ka sa kingdom of heaven, di ba? So, alam niyo po, meron kang power to cast out demons. Kasi meron kang authority na binigay sa iyo ng Panginoon kasi buhay kayo spiritual. Dahil buhay kayo spiritual, ganito kasi yan, mga kapatid. Kapag ikaw na-born again, at ikaw ay nagsisi sa kasalanan mo at tinanggap mo si Jesus at na-born again ka na, at pinanganak ka na spiritual, kilala ka ng kaaway. Kilala ka ng demonyo. Dahil kilala ka niya, ang totoo, threat siya sa'yo. Dahil kilala ka niya, kaya kanya kilala, kasi alam niya na ikaw ang tatalo sa kanya. Kaya kanya kilala. Okay, sabi nga dito, sa Luke chapter 11 verse 20, ngayon, kung nagpapalayas kayo ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sabihin, dumating na, hindi dumadating pa lang, hindi dadating pa lang, hindi, dumating na. Kaya nga diba sa Bible, merong kwento na merong isang lalaki na gumamit ng pangalan ni Jesus para mag-cast out ng demon. Ang sabi sa kanya ni Jesus, sabi sa kanya ng demonyo, ang sabi sa kanya ng demonyo, kilala ko si Jesus, pero ikaw hindi ka namin kilala. O kaya naman, sila Peter, kilala ko sila, pero ikaw hindi kita kilala. So meaning, kasi wala pa yung kingdom ni Lord sa puso ng tao na yon. Kapag ang isang tao ay nasa puso nila ang kaharian ng Diyos, nare-recognize sila ng kaaway. Kilala sila ng kaaway at takot sila sa kaaway. Ay takot sila takot sila doon sa Kristiyano na yon. Halimbawa, tayo, tinanggap natin si Lord. Pag tayo ay kilala ng kaaway. Kaya alam nyo, pag binapalayas natin yung mga demonyo, simbolismo yon na nasa iyo ang kaharian ng Diyos. Pero, again, it's about faith pa din. Kailangan manampalataya ka na ikaw ay belong ka sa kingdom ni Lord. At ikaw ay nagsisi talaga sa kasalanan. At ikaw ay tumanggap sa Panginoon. At meron ka talaga pananampalataya. Kung alam mong ganun ka, huwag kang matakot. Huwag kang matatakot. Pag ikaw nakakakita ka na may mga totoo talagang may encounter natin yung mga ganyan. Ngayon, kailangan natin gawin. Huwag tayong matakot. Kasi ang totoo, ang demonyo para yung aso. Tahol lang tahol. Akala mo, nakakatakot. Pero pag inambahan mo na sila, takot naman pala sila. So, ganun ang demonyo. Minsan, tinatakot lang tayo. Kaya huwag tayong matakot. Diba? Minsan, sinisindak ka lang ng kaaway. Kaya, ang gawin mo, huwag kang matakot. Diba? Palayasin mo kasi may kakayahan ka, may kapangyarihan ka, may authority ka. Diba? Lahat ng works ng kaaway sa buhay natin, meron po tayong authority to cast them out. Diba? Meron tayong kapangyarihan para palayasin yung masasamang spirito na yan. Kasi, again, tayo ay citizen ng kingdom of heaven. Okay? As next, having faith like a child. Okay? Dahil ikaw ay belong sa kaharian ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng Bible sa Matthew chapter 19 verse 40. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang pigilan. Dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Sabi diyan, Matthew chapter 18 verse 34, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa tulad ng batang ito, ay siya ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. Nagiging belong po tayo sa kaharian ni Lord kapag meron po tayo pananampalataya na gaya po ng bata. Alam niyo po, nakakatuwa kasi mas naiintindihan ko po ito nung meron na pong bata sa amin. As in bata, yung makulit. Naiintindihan ko po yung getong klaseng pananampalataya. Kasi yung pamangkin ko po, dahil nga sa akin siya yung may pamangkin kasi ako, sa akin siya nagbabakasyon ngayon. Ang dami kong natututunan. Kaya nakakatuwa na may bata rin talaga sa bahay. Kasi nga, ang dami mong makukuha sa kanila, especially sa faith. Kasi sila, hindi talaga sila nakakalimot. Naalala ko kasi naglaro kami bato-bato pick, paramihan. Natalo niya ako. Sabi ko sa kanya, pag natalo mo ako sa bato-bato pick, bibigyan kita 5 piso. Umabot na po yung halos 1 linggo na. Binanggit niya ulit sa akin, sabi mo bibigyan mo ako ng 5 piso. Ganun siya. Talagang hindi niya nakakalimutan. Lahat po lang sasabihin ko sa kanya, kapag sinabi ko, as one time po, sabi ko sa kanya, hindi ko siya iiwan. Hindi ko siya iiwan kasi nga dito ako natutulog sa church sa sila nasa bahay. Kailangan ko mo pag-isa.
Nung time na yon, tinakasan ko siya kasi sabi ko sa kanya, hindi ko siya iiwan, dito lang ako. Tapos ang ginawa ko, tumakas ako, pumunta ako dito. Tapos nagwala siya. Ang ingay-ingay niya, umiiyak talaga siya ng husto. Sabi mo, hindi mo ko iiwan. Sabi mo, hindi mo ko iiwan. Ganyan, nag-iiyak siya. So na-realize ko, gano'n pala talaga ang bata. At gano'n yung gusto ni Lord na ugali na meron tayo. Na kapag may sinabi si Lord, buong-buo tayong naniniwala do'n at hindi tayo nagdududa na alam natin na gagawin yun ng Panginoon. Amen? Di ba? Kung sa tao, di ba? Minsan nagagawa natin magtiwala. Di ba? Pero minsan nag-fail sila. Pero praise God, sa Panginoon, pag tiwala ka, umasa ka, kaya gustong-gusto ni Lord ang mga bata kasi mabilis maniwala. At higit sa lahat, mabilis silang sumunod. Pag may mga bagay ka na ah, ah, mabilis sila maniwala kapag may sinabi ka sa kanila. Kaya dapat maging ganun din po tayo. Kasi sinyalis po na ikaw ay belong sa kingdom of heaven kapag meron kang pananampalataya na gaya ng bata. Na lagi kang naniniwala at lagi kang nagtitiwala sa Panginoon. Diba? At isa nga rin po na gusto na attitude ni Lord na pag may pinagagawa siya sa'yo, yung magtiwala ka. Kasi malalaman mo rin po na may pananampalataya ka kapag ikaw po ay malalaman mo po na ikaw ay belong sa karyan ni Lord. Na kapag may pinagagawa si Lord sa'yo, nagtitiwala ka at sumusunod ka lang. Di ba? Naalala ko rin yung pamangking ko. Kasi noong una, baga parang hindi siya marunong lumangoy, may salbabida siya. Tapos nasira yung salbabida niya. Tapos nasira yung salbabida niya, doon yun na nag-swimming kami. Sabi ko, naniniwala ka ba sa akin? Sabi ko, may tiwala ka ba kay Tito? Sabi ko gano'n sa kanya. Ihahagis kita ha. Kailangan lumangoy ka. Tapos pupunta ka sa akin. Tapos sige, sabi niya. Naniwala siya na hindi ko siya pababayaan. Ang ginawa ko po, hinagis ko siya sa 6 feet. Sobrang lalim. Tapos, nakita ko siya malulunod na inaahon ko siya. Tapos, nalaman niya na lagi ko siyang nililigtas. Lagi, pag malulubog na siya, malulunod na siya, inaahon ko siya lagi. Dumating yung time na lumakas yung loob niya. Tapos lumakas yung loob niya, ang ginawa niya po, tumalon siya kahit wala ako. Hindi ko siya tapos nakita ko siya, natuto na siya lumangoy, lumalangoy na siya. Tapos ang ginawa niya, tapos dahil nga marunong siya lumangoy, pinalakpakan ko, sabi ko, galing mo, ayos, ganyan. Tapos ginawa niya, pa siya, nag-slide. Tapos yun na, hanggang sa nasanay na siya, nawala na yung takot niya, hindi na siya kinakabahan. Parang ganun din sa atin, di ba? Na kapag minsan may pinagagawa sa atin ng Panginoon, parang pagpakiramdam mo parang ang hirap, o kaya naman hindi mo kaya, huwag ka pong matakot. Kasi kung si Lord po ang nag-utos sa inyo, hindi ka po niya pababayaan. Pag nakikita ka po niyang mahihirapan na, to the rescue si Jesus. Diba? Kasi alam niya po yung limitasyon natin. Kaya huwag tayong matatakot kapag may pinapagawa po ang Panginoon sa atin. Huwag po tayong kakabahan, magtiwala lang tayo, huwag tayong matatakot. Kasi alam natin ang Panginoon, hindi niya tayo hahayaan. At hindi niya tayo pababayaan. Diba? At hindi niya hahayaan, diba, na yung mga anak niya, di ba, na mapahamak. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Tayo magkaroon ng pananampalataya na gaya ng bata. Hindi ka lang naniniwala, kundi dapat nagtitiwala ka din. Paano ba nagtitiwala sa Panginoon? Again, hindi lang po ito sa mga sitwasyon ng buhay, kundi dapat kahit may pinagagawa ang Panginoon sa atin, buong loob po tayong sumusunod at hindi tayo natatakot. Amen? Next, last po. Healing becomes natural. Kapag tayo na po ay belong sa karyam ni Lord, tayo po ay nasa sistema ng Panginoon, alam niyo po sa kingdom of heaven, wala pong sakit. Sa kingdom ni Lord, walang sickness. Okay po? Kaya, dahil nga sa karya ng Diyos, walang sakit, walang karamdaman, dapat mangyari po yun sa atin. Kaya, yun nga po, di ba? Pagka minsan nakakasakit tayo, kasalanan din natin yun. Pero sabi nga dito, di ba, Matthew chapter 9, verse 35, nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Pinayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nung na-preach na yung kingdom of heaven, nung nandun na yung na-preach na sa mga tao yung kingdom ni Lord, ano nangyari? Yung healing, nagiging natural siya. Kaya alam niyo po, ito po yung encouragement ko po sa bawat isa. Pag may nararamdaman po kayo, isipin niyo na lang, nasa kaharian ka ng Diyos. At yung kaharian ng Diyos nasa puso mo. Sa kaharian ng Diyos, walang sakit, di ba? Walang karamdaman. Kaya anong dapat mong gawin? Kailangan mong tayuan yon. Kailangan mong panampalatayanan yon. Kailangan mong maniwala
na ikaw ay belong ka sa heaven, belong ka sa kingdom of heaven, belong ka sa kingdom of God, at yung kingdom ni Lord ay nasa heart mo, believe, di ba, na ikaw ay magaling na. Maniwala ka na ikaw ay magaling na at wala na yung sakit at karamdaman sa iyo. Di ba? So, ganun po ang sistema ng kaharian po ng Diyos. Actually, marami po ito. Sa susunod ko pa po, kasi sinare ko po ito nung Sunday sa amin. Pero, yeah, mahaba po yan, yung merong system sa langit. Kaya, tandaan po natin, ito po, di ba? Kailangan natin, una, mag-repent. Repentance is an open door para maghari si Jesus at mag-reign si Jesus sa puso natin. Next, kailangan tayo po ay ma-born again. Pag ikaw na-born again ka na, tinanggap mo si Jesus, nagsisiga sa kasalanan mo, at na-born again ka, nagkakaroon ka na ng spiritual na buhay. Nagkakaroon ka na ng hunger and thirst sa Word of God. Next, kailangan ikaw ay maging servant. Okay? Yes, anak tayo ni Lord. We are children of God, but we need, di ba, maging servant. Okay po? Kasi yun ang great sa langit at yun ang sistema ng langit. Again, hindi nakatingin si Lord kung gaano ka kagaling. Hindi nakatingin si Lord kung gaano ka katalino, kung gaano ka kahusay. Again, alam niyo po, yun yung isang bagay talaga na kung meron po akong naging pinagpapasalamat sa Panginoon. Kasi pag ikaw talaga servant ka, talagang alam mo yon, nakikita ng mga tao na nagsiset ka ng example how to be a good leader. Okay? Sa dyan, great leaders, okay, must be a servant. Kung gusto mo maging great na leader o namumuno, yeah, kailangan mong maging servant. Okay, love and pray for your enemies. Okay, mahalin ng mga kaaway. Kung may mga kaaway nga, dapat mahalin, dapat mas mahalin natin yung kapwa. Sunod, pray in the Spirit. Again, si Lord, hindi siya looking sa perfection, hindi siya naghahanap ng mga perfect na tao. Siya ay naghahanap ng mga taong nafe-feel nila na nagkukulang sila sa Diyos. Kasi yun ang totoong belong sa kingdom ni Jesus. So not persecuted for righteousness. Okay? Ito po yung isang sistema ng kaharian ni Lord. Mapalad ka kapag inuusig ka. Sunod, nakakapag-cast out ka ng demonyo. Nakakapagpalayas ka ng demonyo. Sunod, meron kang pananampalataya na gaya ng bata. And last, ang kagalingan ay nagiging natural po sa atin. So yun lang po. Marami pong salamat sa pakikinig po ninyo. Nawa po ay na-bless po kayo. At naintindihan po natin yung sistema ng kaharian ng Diyos. Yun lamang po. Pastor, pa-pray sila. Okay Thank you po. so much. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, we come in the mighty name of Jesus. Dalangin ko, Panginoon, ang mga anak mo na nandito ngayon sa online Bible study. I pray, Lord, na maghari ka sa mga puso nila, Panginoon. Sa mga puso namin, Panginoon, na mag-reign ka sa mga puso namin at mangyari yung sistema mo, Lord, sa kaharian mo, sa aming mga buhay. Ang dalangin ko, Panginoon, na lahat ng aming mga napakinggan ngayon ay magkaroon ng bunga, Panginoon, at maging tanim ito at maging mabuti kaming lupa na mapagtanan ng iyong mga salita at magkaroon, Panginoon, ng mga mapagpapala, Panginoon, sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa kalakasan, sa provision, sa bawat mga pamilya, sa bawat individual, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, ay magkaroon ng mga personal encounter at talagang magkaroon kami ng kauhawan at igutuman sa mga salita mo. Maraming pong salamat sa pagpapala mo. Marami pa pong maka-attend sa mga online Bible study na ito. Dumami at mag-grow, Panginoon, yung mga anak mo na nakikinig dito. Maraming pong salamat sa lahat. Maghari ka sa aming mga buhay at madakila sa lahat ng mga ginagawa namin. We give you glory, we give you praises and honor. In Jesus' name, amen. 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 Ayan, palakpakan po natin si Lord sa message po niya. Ayan, so praise God sa sistema po ng God's Kingdom. Kaya naman i-claim po natin lahat ng yon, di ba? At ang favorite nga natin dyan ay pwede tayong gumaling. Ayan, so be healed everyone. So sa lahat po ng mga may nararamdaman po ngayon, be healed in Jesus' name. Ayan, so ngayon po ay magpipicture na po tayo. Ayan, so open cam po tayo. Ako muna po ang magpipicture. Ayan, so dahil wala pa po si Gab. Ayan, so pwede ba na tayong mag-open cam? Okay. Sabay-sabay po tayo. Yan, welcome din po sa mga humabol. Thank you so much po. Okay. Ngayon, at to God be the glory muna po. To God be the glory. 1, 2, 3.
Ayan, wait lang po ah. Ayan, isa pa po. One piece naman. 1, 2, 3. Ayan. Thank you so much po. God bless everyone. Have a blessed evening. Ayan. So, Shalom po. kita-kits po sa mga susunod pa po. Okay Shalom po. everyone. Hello. Thank you. Thank you, Pastor Jaem. Thank you po. Shalom. Shalom. Shalom po. Shalom po. Galingan nyo dyan.